One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at ngayon naman ay ating makakapanayam ang ating Nutrition Program Coordinator mula dun sa Kabisayaan, specifically mula sa Region 6 na nakabase sa Iloilo City. Siya po ay walang iba kundi si Regional Nutrition Program Coordinator, Miss Nona B. Tad-E. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Nona, at sa lahat ng kababayan natin dyan sa Iloilo City. Maayong hapon at masustansyang hapon din sa iyo, Ma'am Bernie, at sa lahat ng ating mga listeners sa One Nutrition, One Nation program. Okay, nako, napaka-lambing ng ating kausap. Okay, kumusta naman ang kalagayan dyan sa Iloilo City, Miss Nona? Yun lalo-lalo na sa nutrition situation ng ating mga preschoolers in particular. Kumusta sila? Okay. Maganda ang kalagayan ng ating mga preschool children sa pangkalahatan sa buong Rion, no? Sa nakalipas na 5 taon, base sa OPD report from 2006 to 2010, nagpapakita na kumaganda ang takbo ng nutritional status ng ating mga preschool children. Ito ay dahil bumababa ang prevalence of undernutrition sa mga grupong ito from 12.99% in 2006 to 8.5% in 2010. Okay. At meron bang mga lugar or lalawigan na medyo mas mataas kaysa dun sa pangkalahatan sa average sa region? Ano yung mga lalawigan mong yun? Ang mga lalawigang matataas ang prevalence of undernutrition sa ating mga preschool children sa Rion noong 2010 ay ganun pa rin. Ang Antique pa rin ang may pinakamataas na prevalence of undernutrition at 12.79% or mga around 30%. Followed by Iloilo Province na 10.5%, Negros Occidental 7.46%, Aklan 7.2%, Capiz 5.49%, at saka Guimaras, yung may pinakamababa. Ang pinakamababa, oo. Kaya naman pala yung Guimaras ang nagiging winner sa sa Region 6 kasi siya yung may pinakamaganda ng nutritional status. Oo. Maganda at consistent din siya. Oo. Bakit naman kaya Antique ang number 1 lagi sa pinakamataas na malnutrition? Ang Antique ang sa matagal na panahon ay palaging nasa pinakamataas na rank. Oo, bakit kaya? Underweight children. Oo. Marami at multifactorial ang problema sa Antique, no? Topographical din. At topographical, bakit mabundok sila o ano sila? Mabundok. Oo. Yan ang Antique. Very short lang ang span ng mga pananiman, ng mga talamnan doon, ng rice field. Panay na lahat mga bundok. At saka mainit pa ang very pronounced ang mainit na panahon din sa Antique. Yun ang mga nakita nating problema. Hindi naman sila binabagyo. Palaging hit din sila ng bagyo kung may mga bagyo, lalo na noong nag-rank, no? Oo. So, devastated din ang Antique. Oo. Pangalawa, I think the poverty level sa probinsya ng Antique. Mas mataas. Mataas talaga. Kasi nasa 20 poorest provinces pa rin hanggang ngayon. Oo. Ano naman yung mga programang pang-nutrition ng mga pamahalang lokal, lalo na sa Antique Province or dun sa mataas-taas din ang malnutrition levels. Ano naman yung kanilang mga ginagawa? Baka yun ang gustong marinig ng ating mga tagapakinig. Oo. Ang mga pamahalang lokal sa buong Rion ay mga masipag din sila at saka nagtutulungan din sila sa pagsagot sa mga problema sa malnutrition, lalo na sa Antique. No? Take, for example, the case of Antique. Let's take the case of Antique. Ang bagong gobernador sa ngayon is very supportive of nutrition program. Sabihin natin, sino siya, Miss Nona? Sino ang governor? Governor Javier. Governor Javier, oo. Ng Antique. Oo. At
may bago din silang Provincial Nutrition Action Officer designated. Okay. And very strong ang presence din ng mga non-government organizations sa probinsya ng Antique. Pati na ang mga government agencies, no? Sa DOST, no? Nag-launch sila ng Tulong Pinoy, yung project sa complementary feeding sa probinsya ng Antique. Okay. Kahit yun yung ibang agencies. And also the same with other provinces na may kanya-kanyang mga unique na mga strategiya at mga programa sa nutrisyon na sa pangkalahatan ay ginagawa. Okay. Marami dito at saka sa lahat halos ng mga probinsya natin, lalo na sa mga munisipyo at sa mga kabaranggayan, mayroon tayong mga hindi nawawala ang supplementary feeding program na kung saan ang ating lokal na gobyerno ay naglalaan ng pondo sa 120 feeding days at sinusuportahan din ito ng DSWD, mayroon din tayo sa DepEd, mayroon din initiative from the Municipal Health Office, at sa mga iba-ibang grupo ng age, may mga iba-ibang age bracket. Oo, pero alam naman natin na yung supplementary feeding ay hindi hindi sufficiente para mapaayos yung nutrition, pati na rin we have to look at the other aspects of the family life, So, maganda na talagang makikipagtulungan ang ating nutrition community dun sa ibang sektor ng pamahalaan, lalo na ng mga lalawigan. At siguro, from 2 to 3 years from now, may makita naman tayong pagbabago, Lalong-lalo na sa Antique, Miss Nona? Lalong na sa Antique, ma'am. Salamat. We are quite positive na we will make a dent in the improvement of nutrition situation in Antique. Lately, nagkaroon ng nutrition program management training of trainers doon sa probinsya na kung saan ang UP Los Baños ang nagpasimuno ng training at of course with the financial assistance of the National Nutrition Council, and it was participated by our municipal nutrition action officer and also our representatives. Multi-sectoral sila. Ay, very good. MNC members. Oo. Sige. At mayroon din silang nutrition summit, lately, nagkaroon ang isang so parang maraming activities, Oo. At very din, Ma'am Bernie, ang ating pagtutulungan sa lokal na pamahalaan ng Antique at sa buong Rion, lalo na sa ating kampanya on promotion of good nutrition in Batangas. Okay. So, sige, we look forward to much improvement in the nutrition situation ng ating mga kasimanwa at mga kababayan dyan sa Region 6, Western Visayas. At maraming salamat, Miss Nona, dahil nagpaunlak ka sa aming request for interview kahit na ngayon, hapon na. May gusto ko bang iparating sa ating mga tagapakinig? Maraming salamat din, Ma'am Bernie. Sa kasalukuyan, gusto ko lang ipaalam sa lahat na sa pagtutulungan ng MPGF 2030, sinasagawa natin ang Nutritalk sa barangay kung saan kami sa on-air kami sa isang lokal na radyo. Tuwing Sabado, this is every Saturday until December, dito nakakaroon tayo ng parang inon-anon sa nutrition. Kwentuhan, discussion. Connecting breastfeeding and complementary feeding. Dito marami kaming malinaw na mga maling akala dahil marami talaga sa mga barangay, lalo sa mga nanay, ang may mga maling akala sa pagpatungo, Oo. So, imbitahin mo sila makinig sa iyo, Miss Nona, dun sa iyong Sige, in Bisaya. Gina-imbitar ko ang aton nga mga pumuluyong at mga tagtaktak sa pagpamati sa aton nga Nutritalk sa barangay, sa aton diri sa DMA, Super Radio DYSI, 1326
heard every Saturday hanggang December nito. Wala mo ginawa sang mabatian, sang yun may open forum kita. Nasabihin mismo ang mga nanay, ang nagpamangkot at nagtatanong sa mga problema at mga concerns nila sa infant and young child. Okay. Sa infant and young child. Maganda ito dahil free sa pagtanong ang mga nanay. At nakita namin, ma'am, na marami talagang mga misconceptions at saka mga maling akala na kailangan na ayan, di nasa kamay mo, nasa mga kamay mo ang pagtatama dun sa mga maling misconception na yan. So, very well said, kahit hindi ko nakaintindihan lahat nung sinabi mo. Muli, maraming salamat sa iyong oras, Miss Nona, at kukumustahin ka namin sa mga susunod na pagkakataon, ha? Okay? Salamat, Bernie. More power to you. And salamat din sa mga staff ng National Nutrition Council, sa buong pwersa ng NNC, at saka sa Region 6 din. Okay, so well said. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.